Bagong lahat, meron na lang natitirang 13 to 15 games sa mga teams. Parang kailan lang kakasimula lang ng season, ngayon naman halos 9 months na lang Pasko na ulit. Last push na kasi ng mga teams para sa playoffs. Pero bukod dyan, last push na rin ng mga player papasok ng free agency. Meron kasi mga player na pwede makakuha ng kontrata, malipat ng team, or masilat ng ibang team. Big deal para sa mga player ang pipirma ng kontrata pagdating ng off-season dahil sa report na expansion team na pwede mailagay sa start ng 2028-29 season kung may mundo pa nun. Dahil pwedeng umabot ang kontrata nila sa 2028-29 season dahil magkakaroon ng possible ng dalawang teams dun. Ito yung mga player na kailangan ng last push papasok ng free agency or kaya until makapasok ng playoffs. Ang number 1 si Norman Powell ng Miami. Siya kasi yung consider na biggest free agent na unrestricted. Yung hindi dadaan ng player option or kaya restriction. Back-to-back season kay Powell na meron siyang 20 or more points per game. Consider din na late bloomer si Powell. Bibihira kasi yung ganitong player na nasa early 30s na kung kailan pa naging all-star. Meron siyang 22 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal per game sa Miami Heat. 47 and 38% pa. Last push kasi kay Powell na makasecure ng big time contract or long term contract. Kinukonsider pa kasi siyang 6-man kahit pa meron siyang 109 out of 110 games. Na ito yung nakapag-start siya sa last 2 season, Miami at Clippers. Last push ni Powell pa until playoffs para maging main man or ang status niya behind dito kay Bam Adebayo dahil kasabayan niya si Hero at si Wiggins na pipirma. Bigla kasi siyang nilagay ni Coach Eric Spoelstra sa second unit after ng 7-game absence. Kailangan kasi niya maibalik yung status niya sa starting unit at hindi talaga maging 6-man na fit talaga sa kanya dati pa. Ang isa naman sa mga candidate na player na posibleng mawala sa NBA after ng 2 or 3 season si Cam Thomas. Meron kasing pagka Dennis Schroeder pero mas okay pa si Schroeder dahil tipong habulin. Meron na lang nasa 14 to 15 games si Cam Thomas para magkaroon ng interest sa kanya yung ibang team sa free agency. Babagsak sa minimum contract itong si Cam Thomas dahil pumirma siya ng prorated contract after siyang i-waive. Swerte pa siya kung makakapirma siya ng long-term contract. Swerte pang maituturing yung kung makakapirma siya ng 2 hanggang 3 taong kontrata kahit minimum contract pa. Dahil ang root cause talaga nun nung sinabi niyang para siyang nainsulto nang inoperan siya ng Brooklyn ng 2025 ng 30 million sa loob ng 2 taon. Tinanggihan kasi niya yung kontrata dahil di umano sa average niyang mataas mababa yung binigay ng Brooklyn. Nag-a-average kasi siya noon ng 24 points, 3 rebounds at 3 assists. Namamasa pa naman sa loob yun ng 25 games dahil nagkaroon din siya ng injury. Pero sa free agency, walang gustong pumake up sa kanya. Kaya binigyan siya ng magandang kontrata pa rin ng Brooklyn. Pero mas kinuha niya ang qualifying offer. Mas nauna kasi siyang kumuha kumpara kay Kuminga. Dahil kung tinanggap ni Cam Thomas yung 2 years na $30 million, meron pang pagka-steady yung karir niya at least 2 taon or 1 taon pa. Buti pa si Podziemski may daddy, pero si Cam Thomas wala. Nang dumating naman kasi siya sa Milwaukee Bucks, maganda naman yung start niya. Kaso unti-unti din siyang nawawala sa rotation. Nagiging liability sa defense at bigla na lang din nilalagay na DNP. Si Kristaps Porzingis naman yung isa sa mga possible player din na mawala within 2 or 3 years kung magtutuloy-tuloy yung sinasabi niyang sakit. Nag-a-average siya sa Golden State ng 17 points, 3 rebounds at 2 assists. Meron pang kasamang 2 blocks. Nanalo din si Porzingis bilang part ng Warriors kontra sa Wizards. Consider pa kasi si Porzingis na isa sa mga top unrestricted free agent behind dito kay Powell. Kung wala yung sinasabi niyang sakit or mahiwagan niyang sakit. Hindi kasi mapaliwanag kung bakit nawawala talaga to si Porzingis dati. Nang biglang kinall out ni Steve Kerr, dun siya biglang bumalik. Kaya mahirap talaga kalaban yung katamaran. Versus Wizards naman, si Porzingis nagkaroon ng 30 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 blocks at posibleng bumalik ang market value ni Porzingis kung magkakaroon din siya ng last push hanggang end ng regular season at halos same numbers ang ipapakita niya katulad nung sa Boston. Sabi nga ng mga fans, yung mga player na galing Wizards, nagcha-champion. Meron naman, nangyari na yung kay Porzingis. Pero sabi rin ng ibang mga fans, yung mga all-star na galing Wizards, natatapos din yung karir. Mukhang hindi rin naman papakawala ng Golden State itong si Porzingis dahil matagal na sila naghahanap ng katulad niyang player. Big man na merong shooting.
Yung teammate naman ni Porzingis na next Steph Curry na si Brandon Podziemski, alam na ang reason kung bakit rebound na ng iba, kinuha niya pa ayon shoot sa basket ng kalaban na tinawag na siya ng mga fans na merong delusional confidence. Sinabi din niya sa post-game interview dati na blessing in disguise yung nagkaroon ng injury yung iba mga player nila dahil nagkaroon sila ng opportunity. Dahil si Podziemski, yung tipo ng player ngayon na makikita mo naghahabol dahil sa contract extension pagdating ng off-season. Ngayon pa lang nasa discussion na di umano ng contract extension si Podziemski sa Golden State. Mas mataas na kontrata ang posible makuha niya kay Moody dahil late siyang na-drop at mas malaki ang kanyang rookie scale table. Pero expected, hindi mas mataas na katulad ng kay Jordan Poole dati. Nag-a-average si Podziemski ng 13 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal, 44 and 36%. Gusto di umanong ma-maintain ni Podziemski ang stretch na 17 points, 8 rebounds, 5 assists since March. Base pa sa post dati ni Podziemski, hindi siya magtu-tweet sa kanyang Twitter burst hanggat hindi siya nakaka 30 points. Naunahan pa siya ni Porzingis. Kaya kinall out ng mga fans si Steve Kerr na sinabing secret son niya si Podziemski, masyado di umanong pinapaboran. Wala na kasing palalaruin na ang daming may injury. Lalo na yung incident na sinigawan niya si Will Richard na hindi naman siya nagkamali, kundi yung kanyang boy toy. Masyado kasing binababy si Podziemski. Dito siguro nagkamali si Kuminga kung kontrata ang habol niya. Dahil kung panalo sa trade ni na Kristaps at Kuminga, ang panalo talaga doon si Podziemski dahil nag-intay siya at pumabor pa sa kanya yung timing. Dahil kung pipirma si Podziemski this offseason, 2 player lang ang matitira na merong guaranteed contract sa 2028. Depende pa kung si Butler, Steph at Draymond mag-i-stay sa Golden State at kung i-retain din si Porzingis. Ang 2 player na yun na matitira sa 2028 ay itong si Moody at si Podziemski. Depende rin kung magpapababa ng kontrata si Steph sa taon na yon. 2028 kasi magte-take effect ang kontrata ni Podziemski kung pipirma siya this offseason. Kaya malaki ang salary cap ng Golden State nun. Kaya din pwede siyang mabigyan ng mas malaking kontrata na higit sa hinihingi niya. Ang target numbers kasi ni Podziemski na makuha ay nasa $20 million per year. Kung tutusin, maliit na yon sa NBA ngayon. Pero sa katulad ni Podziemski na hindi naman nag-a-average ng 15 or 20 points per game, masyadong mataas yun. Kaya lamang si Podziemski dahil clear ang salary cap ng Golden State sa 2028. Kaya may chance siyang makakuha ng mas malaking kontrata kay Moody na merong 3 years, $39 million. Kapag nabigyan si Podziemski ng mas malaking kontrata doon, malamang sabihin na naman ng mga fans, unfair yun. Kaya minsan laging sinuswerte talaga yung nag-iintay Katulad ko nag-iintay lagi ng bonus, kaso wala. Si Dalton naman parang official na siyang nawala sa rotation ng Lakers. Si Bando halos ganun din pero meron kasi siyang defense, pang backup. Nagsimula yung kamalasan or sophomore jinx nitong si Dalton last year na Summer League na binigyan siya ng option ni Redick na maglaro sa Summer League para magkaroon ng stability. Kaso dun nag-umpisa ang jinx niya. Struggling agad si Dalton. Sinundan pa yon ng preseason, struggling pa rin. Hanggang dumating yung regular season na meron naman siyang 2 good games sa start ng buwan versus Minnesota at Portland, 15 at 16 points. After nun, nawala ulit si Dalton na mas mahihirapan siya ngayon na magkaroon ng last push dahil merong Luke Kennard. 3-point shooter na better defender pa. Back-to-back na Jalen Hood-Schifino ang mangyayari sa LA kung sakali. Ang masaklap niyan or kaya swerte pa si Dalton kung malilipat siya pagdating ng off-season dahil si Kennard expiring contract na. Willing kasing bigyan ng Lakers ng long-term contract itong si Kennard. Kasama pa doon na iniisip din bigyan si Rui Hachimura. Marami ding 3&D and big man na available sa free agency. Pwedeng magamit sa sign and trade itong si Dalton. Lalo pang lalayo si Dalton sa rotation kapag lalong nakakuha ang LA ng additional player for next season dahil magkakaroon sila ng malaking salary cap.